Muling sumabog ang usapin ng politika sa pagitan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte matapos ang pahayag ng dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ayon kay Panelo, sobra na ang ginagawang pamumulitika laban kay VP Sara at malinaw na ginagamit ang issue ng flood control at ombudsman appointment upang atakehin ang kampo ng Duterte. Isang malaking punto ng kontrobersya ang isinusulong umanong plano na iluklok si Justice Secretary Boying Remulla bilang ombudsman. Para kay Panelo, malinaw na may conflict of interest dahil may nakabinbin itong kaso mismo sa ombudsman. Sa ilalim ng patakaran ng Judicial and Bar Council, disqualified ang may kasong administratibo o kriminal. Kaya't ang pilit na pagpasok kay Remulla ay halatang political maneuver. Kung tutuusin, hindi lang ito usapin ng appointment, ito ay usapin ng hustisya at accountability. Paano pa makapagtitiwala ang publiko sa isang ombudsman na may sarili ring kinakaharap na kaso? Para kay Panelo, ang pagsuporta ni Marcos Jr. kay Remulla ay hindi lamang kahinaan sa pamumuno, kundi isang malinaw na indikasyon ng pagtatakip at pakikipagsabwatan. Hindi rin nakaligtas sa puna ni Senator Amy Marcos ang umano'y koneksyon ng bagong OIC Ombudsman Dante Vargas kay Remulla. Ayon sa senadora, matinding pressure ang nararanasan ngayon ni Vargas upang ibasura ang mga kasong laban kay Remulla. Ang ganitong uri ng political accommodation, kung totoo, ay sumisira sa integridad ng institusyon. Para sa mga pro-Duterte, malinaw ang larawang nakikita. Ginagamit ang lahat ng posibleng paraan para pahinain at tuluyang sibakin si VP Sara bago pa man sumapit ang 2028 elections. Kung tutuusin, matagal ng target ng mga kalaban ang kampo ng Duterte dahil sa matibay na suporta nito sa masa. Ang mga ganitong galawan ay hindi laban lang kay VP Sara, kundi laban sa milyon-milyong Pilipinong naniniwala sa Duterte brand of leadership. Kaya tama ang panawagan ni Panelo, tigilan na ang pamumulitika at ituon ang atensyon sa mga totoong problema ng bayan. Huwag gawing sandata ang mga institusyon para lamang wasakin ang isang leader na may integridad at tapang. Ang pondo ng bayan at mga investigasyon ay dapat gamitin para wakasan ng katiwalian, hindi para sa intriga at politikal na ambisyon. Sa huli, ang mensahe ni Panelo ay malinaw at direkta. Kung nais ni Pangulong Marcos Jr. na maging proud sa kanya ang kanyang ama, kailangan niyang itigil ang pamumulitika laban kay VP Sara at mag-focus sa serbisyo publiko. Dahil sa mata ng mga Pilipino, sayang ang isang leader na inuuna ang kapangyarihan kaysa sa bayan.